sila JP. Bago ako na. Hello guys, once again, this is Ken of Injo Rider. So for today's video guys is tuturuan ko kayo kung paano mag-change oil ng Honda Click 150. So yung video na to guys is pwede rin siya sa mga Honda Click 125. Ituturo ko sa inyo dito kung paano i-drain yung ating langis. And syempre kung paano din natin siya i-refill. So tara, simulan na natin to. So sa pag-drain nga ng ating langis guys is meron tayong dalawang butas na pwedeng pagdaanan. So itong drain plug sa may side. And meron din sa may ilalim. Itong may tornilyo na to sa may ilalim. So pwede rin kayo magpatagas dyan ng langis. So dito guys is ipapakita ko sa inyo kung paano siya patagasin dun sa dalawang butas. Pero in case mag-change oil kayo is pwede kayo mamili dun sa dalawa kung saan nyo gusto magpa-drain ng inyong langis. And syempre itong isa naman na to is dito naman tayo magre-refill. So dito syempre is ipapakita ko muna sa inyo kung paano tayo mag-drain dito sa may side ng ating Honda Click. So meron ditong drain plug and gagamitin nyo lang siya ng 17 na mm na socket. So iikutin nyo lang guys yan ng pa-counterclockwise and mabubuksan nyo na yan. Mas maganda guys kung gagamit kayo ng socket para hindi naman masira yung ating oil cap. And magamit pa natin ng matagal. So yun na nga, pag naluwagan nyo na yan is ikutin nyo lang siya hanggang sa lumuwag pa counterclockwise para mabuksan. And syempre gagamit kayo ng pansalo para hindi naman kumalat yung ating langis. So ikutin nyo lang yan pa counterclockwise ng dahan-dahan. So medyo hassle lang dyan kasi nga mayroong nakaharang yung ating rear brake cable. Pero okay lang yan, hawiin nyo lang ng konti para hindi kayo mahirapan. So ayan, tumatagas na yung langis. So makikita nyo mayroon akong hawak na spring and yung filter ng ating langis. And syempre isasara ko muna to para makita nyo rin kung ano yung itsura kapag umaagos yung langis doon sa may drain hole natin sa may ilalim. So ang kinaganda guys pag dito kayo sa may side nag-drain ng inyong langis is meron kayong chance din na malinis yung inyong oil filter. Yung nakita nyo kanina na butas-butas na parang screen. So, syempre bago pa yung motor natin kaya hindi pa ganun karumi yun. Pero pag yung motor nyo is luma na, so yun yung sumasala ng dumi ng ating langis. So, every time kayong nagpapalit ng langis and sa may side kayo kukuha, is pwede nyo siyang malinis. Para gumanda-ganda naman yung ikot ng ating langis. So, ito na nga, ipapakita ko sa inyo yung ating drain plug dito sa ilalim. Ating drain hole. So, meron lang yung tornilyo na 12 mm. So sa pagtanggal nito guys, ang ikot naman dito is pabaliktad dahil ngayon tornilyo natin is nasa ilalim. So ito gagamit tayo dito ng socket na 12 mm. Mas maganda pag yung ginagamit nyo guys is socket kasi hindi siya naninira ng tornilyo. So yun na nga dahil nasa ilalim siya. Ang pag-ikot naman ito is clockwise. Pag nasa taas kayo guys is pa-clockwise yung ikot nito Pag nagkamali kayo ng ikot dyan is pwedeng masira yung ating thread ng ating makina. So ayun na nga guys, nakita nyo na kung anong itsura ng ating drain plug sa ilalim. So ito yung ating drain plug and yung kanyang special washer. So make sure guys na itatabi nyo na maayos yan. And kapag binalik nyo, make sure na nailagay nyo rin yung washer. Kasi pwedeng mag-leak yan pag nawala yung special washer na yan. So ito, aantin na natin maubos yung ating langis na ating dinidrain. So syempre habang dinidrain natin yan is gagawin natin is bubuksan na natin itong ating oil cap. So kung makikita nyo naka CNC na ako dito na oil cap. Pero kung stock kayo guys is plastic lang yan. So napakadali lang buksan yan. Ikutin nyo lang ng pa-counterclockwise para mabuksan nyo. At syempre dahil sa halos maubos na yung ating langis na ating tinatanggal or yung ating dinidrain. So oras na para takpan natin yung mga butas na binuksan natin.
So kapag isasara nyo guys, ang pagkakabalik naman nito is kukunin nyo itong ating filter, ipapasok nyo sa spring, and ilalagay nyo lang yung oil cap dun sa may kabilang dulo. So ipapasok nyo lang siya dun sa may butas. Make sure na ganyan yung pagkakalagay nyan guys, para hindi naman masira yung ating oil filter. And kapag naipasok nyo na, ikutin nyo lang siya ng pa-clockwise. So gaya nga ng sabi ko guys, pa nag-change oil kayo, nasa inyo kung saan nyo papatagasin yung langis. So kung gusto nyo sa may side, dito sa side na to, or dun sa ilalim. So ang sunod naman na tatakpan natin is yung ating drain hole dito sa ilalim. So ito na nga yung ating drain plug and yung ating special washer. So syempre ipapasok nyo lang yung washer dun sa may ating nut, and ibabalik nyo lang dun sa may butas. So dahil nga nasa ilalim yung tornilyo na to, and ang lagi kong sinasabi, isang ikot dito is pabaliktad. So kapag isasara nyo naman to guys, or sisikapan nyo, is ang pagsara nya is pa counterclockwise. So maraming nagkakamali dito guys, pag yung mga di marunong na nag-change oil, ang nangyayari is nasisira nila tong thread dito sa may ilalim kasi nga mali sila ng ikot. So lagi nyo tatandaan na kapag ang tornilyo is nasa ilalim, ang pagbukas sa kanya is clockwise, and yung pagsikip sa kanya is counterclockwise. So ayan, nalagay na nga natin yung ating drain plug o yung ating tornilyo. So kapag sinikipan nyo to guys, yung sikip na saktong-sakto lang para di naman masira yung ating thread, and para hindi tayo mahirapang magtanggal sa susunod. So ito na nga yung ating langis na gagamitin. Ang gagamitin natin sa Honda 40 scooter oil, fully synthetic. So ito yung binili ko na langis guys, kasi ito talaga yung standard na langis ni Honda Click. Sakto lang. And siyempre stock lang naman tayo, kaya hindi na ako gumamit ng ibang brand. So nabili ko nga pala to ng 280 pesos lang dito sa amin sa Pampanga. Ewan ko lang kung magkano yung price dyan sa inyo. So yun na nga, syempre lilinisin muna natin tong butas ng ating Honda Click kung saan tayo mag-refill ng oil. And gagamit lang tayo dito ng embudo, and ilalagay na natin yung ating langis. So syempre na ilagay na nga natin yung ating langis. So ang susunod naman na gagawin natin is ibabalik na natin itong ating oil cap. So sa pagbalik naman ito guys, ang ikot naman ito is pa-clockwise para magsara. So pag sinasara nyo ito guys, make sure na din yung pagkakasikip nito is saktong-sakto lang, para din kayo mahirapan magtanggal ulit kapag kayo ay mag-refill ng langis or mag-change oil. So yun na nga guys, tapos na tayo dito mag-change oil. So kung nakita nyo naman is kagaya nga ng naituro ko sa inyo, meron dalawang butas kung saan pwede kayong mag-drain ng langis. Pwede sa may side, pwede sa may ilalim, choice nyo na yon. Siyempre na sa inyo naman, and kayo na rin bahala kung anong langis yung gagamitin nyo. And make sure guys na kapag ibabalik nyo yung takip or yung mga oil cap and drain plug ng ating motor, is make sure lang nasisikapan nyo ito ng sakto-sakto lang para di naman masira yung ating mga thread. So syempre papanda rin natin to para umikot naman yung ating bagong langis. So ayan, umaandar na. So yun na nga guys, ganun lang kadali mag-change oil ng ating Honda Click 150, and pwede rin ito sa Honda Click 125. So kung may natutunan kayo sa video ko guys, supportahan nyo po ako, like, share, and subscribe. Also follow nyo rin po ako sa aking Facebook page. Once again, this is Ken of Injo Rider. Ride safe.